tayo dito sa mga dahilan kung bakit hindi pwede na mawala si PBBM bilang presidente. At kung bakit hindi pwede, mga kababayan, na ang ating mahal na presidente ay magkasakit. Dahil unang-una, kita nyo naman kung gaano kasipag ang ating mahal na presidente. 'Di ba? Ito, ayon po dito sa nakita nating balita galing sa Bagong Pilipinas, sabi po dito, yung dating hindi pinupuntahan ng mga tao, yung dating hindi napapasyalan, ngayon dahil po sa ginagawang hakbang ng ating mahal na Pangulo at ng kanyang asawa ng unang ginang, First Lady, kita nyo naman mga kababayan, yung Pasig River, Esplanade, talagang dating na pabayaan sa panahon ni Digong, ngayon binigyang buhay po ng Marcos administration. So sabi po dito, pwede nang tambayan Pasig River, Esplanade mula sa pinabayaan patungo po sa pinapahalagahan. Sa ilalim ng pamumuno ni PBBM, malinaw ang direksyon na ibalik sa tao ang mga pampublikong espasyo. Ang Pasig River Esplanade ay simbolo ng malasakit mula sa ilog na dati iniiwasan na ngayon po ay inaalagaan. So sabi pa po dyan mga kababayan, ang hamon ng mabagal na sistema, bakit hindi agad nababago? Hindi madali ang rehabilitasyon, may proseso, may koordinasyon at pangangalaga sa kasaysayan at kalikasan. Minsan, mabagal ang sistema pero ang mahalaga, ang tamang solusyon kaysa sa padalos-dalos mga kababayan. Environment assessment, urban planning, heritage protection, at public safety. Yan po yung ginawa ng Marcos administration para mapaganda mga kababayan itong dating ilog na napabayaan sa panahon ni Duterte. At kita nyo naman, yung dating napabayaan ngayon, talagang nagiging pasyalan at napapakinabangan ng mga kababayang Pilipino po natin. So bukod pa po dyan, kung titingnan nyo mga kababayan, sabi pa dito, may plano, may aksyon, malinaw na direksyon. Sa pangunguna ng First Lady Liza Araneta Marcos, tuloy-tuloy ang Pasig River Rehabilitation. Pumasok na sa Phase 3, February 2025, na nakatuon sa mas malawak at mas bukas na espasyo para daw po sa publiko. So ibig sabihin, hindi lang basta pinapangalagaan, kung hindi pinapalaki mga kababayan, ito pong Pasig River. Ano po, para mas magamit pa ng mga kababayang Pilipino po natin. So sabi pa po dito, opening soon, Pasig River Esplanade, sa loob ng humigit kumulang 10 araw, muling bubuksan. Ang Esplanade o Esplanade, may bagong pintura, food stalls, at mas maayos na lakaran. Handa na ulit para po sa mamamayan. Pointed walkways, commercial stalls, and food bazaar mga kababayan. So hindi lang basta pasyalan, kung hindi, may hanap buhay din. Yung mga kababayang Pilipino po natin, dyan po mga kababayan, sa may Pasig River. So ngayon, kung titingnan nyo, eto na. Sabi pa dito, sa balita para sa Bagong Pilipinas, small business, big win. Ayon po kay PBBM, sabi po dito, ito daw pong si Presidente, leader na nauunawaan ang kabuhayan at kalikasan. Hindi lang pagandahin ang Pasig River, layunin din po ng ating mahal na Presidente na si PBBM na bigyan ng hanap buhay ang libu-libong Pilipino. Sa pangunguna ng First Lady, ipinapakita ang malasakit po sa mga maliliit na negosyante. So ibig sabihin, hindi lang pala basta pasyalan etong Pasig River, kung hindi mga kababayan, pinagkukunan din po ng hanap buhay ng mga maliliit po nating negosyante or yung mga small businesses or yung mga owner nito po mga small business na ito mga kababayan. Sila po yung isa sa mga panalo po dyan. Hindi lang yung basta mga kababayan Pilipino po natin, kung hindi, pati yung iba natin mga kababayan Pilipino na nagninegosyo mga kababayan o nagsisimula na magnegosyo. So ngayon, sabi pa dito, basahin po natin. Bakit matagal ng pag-unlad o natatagalan ng pag-unlad o matagal ng umuunlad? Sabi pa dito, dahil sa mahabang proseso at koordinasyon, hindi agad natutugunan ang pangangailangan. Noon, maraming vendors ang walang permanenteng pwesto, delikado sa baha at sunog, kulang sa pasilidad.
Pasig, bigyang buhay, muling project, konkretong aksyon. Bahagi ito ng mas malawak na plano para buhayin po ang Pasig River. So, yan yung ginawa ng Marcos administration, hindi lang basta pinaganda yung Pasig River, binigyan din ng hanap buhay yung mga kababayang Pilipino po natin. Kaya nga kung makikita po ninyo, ito yung plano, mula daw po sa planong maging realidad or mula sa plano ng noon mga kababayan na hindi natupad ng dating administrasyon, ngayon pinlano ng administrasyon ni PBBM at naging makatotohanan. So yan nga po yung sinasabi ko mga kababayan Minsan nagiging pangarap lang ng presidente pero kita nyo naman kung gaano po katindi. 'Di ba? Yung pangarap ng presidente na pinagplanuhan, nagkakaroon po ng resulta. So sabi dito, mula sa plano, naging realidad na itayo ang matibay at ligtas na kiyos na gawa daw po sa kahoy at bakal. Matibay, maayos at ligtas at organisado. At higit sa lahat, napapakinabangan at nagiging hanap buhay ng mga maliliit po nating kababayang Pilipino na nagsisimula na magnegosyo. At yan yung mga dahilan mga kababayan kung bakit hindi pwede na magkasakit ang ating mahal na presidente at kung bakit hindi pwede na magtagumpay yung mga DD-shot. Kasi lahat ng ito, lahat ng yan na pinaghirapan ng gobyerno ni PBBM, mauuwi po yan sa wala kasi pababayaan yan ni Sara Duterte kung siya ang magiging presidente mga kababayan sa mga susunod na henerasyon. So bukod pa po dyan, kung makikita po ninyo kung bakit natin sinasabi na bawal magkasakit ang ating mahal na presidente mga kababayan, dahil kung mapapansin po ninyo, ayon po dito ulit sa balita galing po sa Bagong Pilipinas, yung sinasabi, pagdating po sa usaping pangkalusugan mga kababayan, maliwanag naman po sinasabi dito, serbisyong pangkalusugan na walang bayarin sa LGU Hospital o hospital. Reporting requirements, bahagi ng pananagutan kasama sa pagpili ang kakayahan ng LGU hospitals na sumunod sa reporting requirements. O sabi pa dito mga kababayan, basahin pa natin, serbisyong pangalusugan na walang bayarin sa LGU hospital. Eligibility criteria malinaw na itinatakda. May malinaw na eligibility criteria para po matiyak na karapat-dapat ang mga LGU hospital na makasama po sa mga programa. Kasi alam nyo kung bakit malaking bagay po yan. Unang-una, kapag po yung mga kababayang Pilipino po natin ay na-hospital, ang mangyayari po dyan, magiging zero billings po kayo, wala po kayong babayaran sa ospital. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Yan po yung pagkakaunawa ko once na mapasama yung isang LGU mga kababayan na makaka-occupy sa marami mga kababayang Pilipino po natin, yung kanilang hospital, makaka-occupy sa marami mga kababayang Pilipino po natin na may mga matitinding karamdaman. Kasi biruin nyo kung gaano po kalaking bagay nito para po sa taong bayan. Yung maserbisyuhan ng mas maayos na serbisyo pagdating sa pangkalusugan, yung taong bayan mga kababayan. Di po ba? So anyway, tuloy pa natin. Sabi pa dito, may malinaw na eligibility criteria para po matiyak ang karapat-dapat ang mga LGU hospital na makasama po sa mga programa. Sabi ba dito, technical, nakahandaan, mahigpit na tinitingnan. Serbisyong pang-alusugan, ikinukonsidera ang teknikal na paghahanda upang masiguro ang maayos na implementasyon ng programa pong yan. Na kung saan matutulungan ang maraming mga kababayang Pilipino po natin na talagang kapos sa buhay o kapos palad mga kababayan. Sabi pa dito, maturity levels ng local health system. Sinusunod, gagamitin ng DOH ang local health system maturity levels bilang batayan sa pagpili ng mga hospital mga kababayan na kung saan ang mangyayari po dito, zero balance billing. Sa mga DOH hospital, libre at walang babayaran sa charity ward. Walang kailangang idagdag na dokumento at hindi kailangan ng interview. Lahat covered, pati gamot at professional fee. Alam niyo po ba mga kababayan, ito bigyan ko lang kayo ng konting sentimiento about po dito sa ginagawang ito ng ating pamahalaan. Ako, minsan ako nakaranas ng ganyan mga kababayan personally. At ito ay sa lugar ng Alubu, Batangas. Doon talaga mga kababayan, nakita ko na hindi pumipila yung mga tao doon po sa hospital.
Doon ko nakita mga kababayan, ito wala pong halong biro at walang halo pong pagsisinungaling. Doon ko nakita na napakaganda ng ospital mga kababayan kahit liblib yung lugar. At talagang sobrang tindi mga kababayan ng pagtrato nila doon po sa mga pasyente nila. Biruin nyo, paparating pa lang yung ambulansya, sumasalubong na po agad yung staff ng mga ospital. Sana ganun lahat mga kababayan, no? Sana ganun po lahat ng mga ospital dito po sa ating bansa na kung saan hindi na po nila hinahayaan na pumila at maghintay yung mga kababayang Pilipino po natin. At sana magtuloy-tuloy itong magandang adhikain at pangarap at plano ng ating gobyerno para po masolusyonan yung problema ng mga kababayang Pilipino po natin sa mga bayarin nila sa kanilang mga hospital. Sana itong mga zero balance billing na ito ay magtuloy-tuloy pa. At alam ko na magtutuloy-tuloy pa yan hanggat maayos yung leader na nakaupo. Kaya nga hindi pwede na magkasakit ang ating mahal na presidente, hindi pwede na magkasakit si PBBM. Kasi biruin nyo mga kababayan na kung hindi dahil kay PBBM hindi po mangyayari lahat ng mga bagay na yan. Dahil alam naman po natin na ang puso talaga ng presidente ay nakatuon po sa ikagaganda ng buhay ng mga kababayang Pilipino po natin. So ngayon, sabi pa dito mga kababayan, ito pa, LGU hospitals unti-unting isinasama sa mga programa daw po. Unang tututukan ng mga LGU hospital na handa nang magpatupad ng zero balance billing. O ayan o, di ba mga kababayan, sabi dito, 1 billion pondo mula daw po sa DOH ilalaan para daw po sa zero balance billing ng LGU hospital. Ayon daw po mismo yan kay PBBM mga kababayan. Kaya nga ako sa totoo lang, sobrang bilib ako sa ginagawang ito ng Marcos administration kasi malaking bagay po talaga yan sa mga kababayang Pilipino po natin na once na may kamag-anak sila na nauospital mga kababayan tapos yung LGU nila ay kasama po dito sa programang ito na zero balance billing, eh talagang halos wala nang babayaran yung mga kababayang Pilipino po natin nakapuspalad. Kaya nga sana magtuloy-tuloy pa itong planong ito, itong hadikaing ito ng ating mahal na presidente mga kababayan kasi malaking bagay po talaga yan sa taong bayan. Ano po, at ito pa mga kababayan, kaya natin laging sinasabi na bukod po sa usaping pangkalusugan, eh talagang hindi lamang po yan yung tinututukan ng ating presidente mga kababayan at ng kanyang gobyerno. Ano po, dahil kung mapapansin po ninyo, pati sa usaping edukasyon mga kababayan, sa usaping edukasyon, nakatuon din ang ating mahal na presidente at ang kanyang gobyerno. So ngayon, sabi po dito, scholarship na may direksyon, PBBM, tumutupad para sa mga kabataan. At tinupad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang pangako sa edukasyon sa paglulunsad ng bagong Pilipinas Merit-Based Scholarship Program o itong tinatawag na BPMSP. Binibigyan ng tunay na pagkakataon ang mga nangungunang senior high school graduates at TESDA passers mula daw po sa public at private school na makakapag-aral po sa kolehiyo o TVET mga kababayan. So ngayon, sabi pa dito, basahin pa natin, para po sa mga top student, may scholarship na, may pag-asa pa. Hindi na hadlang ang kakulangan ng pera para po sa mga mauhusay na mag-aaral. Sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., inilunsad ang BPMSP para po sa mga nangungunang graduates ng senior high school at mga qualified TESDA completers mga kababayan. So ibig sabihin, yung mga naandya dyan mga kababayan, talagang talagang sa madalit salita, wala na pong babayaran pagdating po sa pag-aaral po nila. Lalo na yung mga matatalino, yung may mga potential pero yung iba mas pinipiling huminto kasi nga inuunang magtrabaho kaysa ipagpatuloy yung pag-aaral. Ngayon, hindi na po nila gaanong iisipin yun mga kababayan kasi nga etong BPMSP talagang tumutulong po sa mga matatalino po nating estudyante para maipagpatuloy yung kanilang pag-aaral. Dahil nga once na maging sakop sila ng scholars na ito mga kababayan, malaking bagay po yan sa kanila para makapagtapos ng kanilang pag-aaral at para igihin nila yung pag-aaral po nila mga kababayan. So ngayon, sabi po dito, nasa 20,000 scholar target daw po by 2026 to 2027. Libo-libong kabataan ang mabibigyan ng pag-asa sa pamamagitan ng BPMSP.
Ito ang serbisyong ramdam, hindi lang po pangako mga kababayan. Hindi katulad ni Digong na mangangako noon, nasusugpuin ang ipinagbabawal na bato pero kalauna natapos ng term walang nangyari. 'Di ba mga kababayan? Sabi pa dito, edukasyon bilang susi, ganito ang profile o pro people na pamahalaan, ganitong edukasyon sa bagong Pilipinas. Sa pamumuno ni PBBM, edukasyon ay hindi pribilehiyo, kundi karapatan. Ganito ang bagong Pilipinas mga kababayan. So bukod pa po dyan, kung makikita po ninyo, hindi lang tungkol sa usaping edukasyon mga kababayan nakatuon ang administrasyon ni PBBM, kung hindi syempre nakatuon din mga kababayan ang gobyerno ni PBBM, ang Marcos administration sa mga estudyante na nakatapos na sa kanilang pag-aaral at ngayon ay maghahanap naman po ng trabaho. Dahil sabi po dito sa bagong Pilipinas, tulong sa estudyante tungo po sa trabaho. 10,000 internship allowance, lusot daw po sa komite. Inaprubahan ng House Committee on Higher and Technical Education ng House Bill number 27780. Hindi pala, 2778 o Student Internship Allowance Act, na kung saan mga kababayan, ang layunin po nito ay suportahan o suporta sa mga estudyanteng may internship. Layunin ng panukala na magbigay ng one-time na 10,000 allowance sa mga estudyante na nakatapos na or nakatapos ng required internship o OJT mga kababayan. So ibig sabihin, kung ikaw ay tapos na mag-OJT, may matatanggap ka na 10,000 mga kababayan na magagamit mo naman para sa pagkuha ng mga requirement kung sakali maghahanap ka na ng trabaho mo mga kababayan, or magagamit mo sa iba pang mga bagay para matugunan yung pangangailangan mo habang naghahanap ka ng trabaho mo. So ngayon sabi pa dito mga kababayan, practicum at OJT may katumbas na tulong. Saklaw ng panukala ang internship, practicum at on-the-job training sa higher education at tech, both BOC institution mga kababayan. So ngayon, yan yung mga sinasabi ko na tulong talaga sa mga estudyante, hindi lang basta nakapokus sa pangkalusugan, hindi lang basta nakapokus sa panghanap buhay, hindi lang basta nakapokus sa mga estudyante sa edukasyon, kung hindi nakapokus din na magkatrabaho ng mas maayos yung mga kababayan po nating Pilipino na kagagraduate lang mga kababayan. Ano po, so sabi pa dito, tulong pinansyal para po sa araw-araw na gastos mga kababayan, dahil gagamitin daw po ang allowance para daw po sa pamasahe, pagkain at iba pang gastusin kaugnay daw po ng training. Sabi pa dito mga kababayan, internship bilang tulay sa trabaho. Binibigyan din na mahalagang hakbang ang internship sa paglipat mula po sa edukasyon patungo daw po sa trabaho. Biruin nyo kung gaano katindi yung plano ng presidente. Diba, kung gaano katindi yung vision ni PBBM para matulungan yung mga kababayang Pilipino po natin na kung saan makapagtapos ng pag-aaral at the same time magkaroon ng sapat na kaalaman para magkaroon ng magandang trabaho. Diba, kung tutusin, package na nga eh. Diba, tapos ayaw pa ng mga DD-shit. Pero pagka may mga ganyang klase ng programa, ang gobyerno, abay sila yung unang nakano. Sila yung unang nakapila dyan. Pero kung batikusin nila ang presidente, abay napakagagaling. Diba mga kababayan? So sabi pa dito, kakulangan sa pera hindi dapat hadlang. Ayon sa deliberasyon, hindi dapat maging sagabal ang kakulangan sa pondo sa pagtatapos ng internship mga kababayan. Sabi pa dito, panukalang may malinaw na layunin. Layunin ng batas na suportahan ng mga estudyante habang sila ay nasa yugto ng paghahanda sa trabaho. So yan po mga kababayan, yung magandang plano ng ating pamahalaan, yung magandang plano ng ating gobyerno para sa mga kababayang Pilipino po natin na naghahanap ng trabaho o katatapos lamang mag-aral at katatapos mag-OJT at maghahanap na ng trabaho. So ngayon sabi po dito, saklaw ang pampubliko at pribadong paaralan. 10,000 allowance para po sa mga OJT at end-term. Aprobado na po sa Kamara de Representantes at malaking bagay at malaking tulong po yan sa mga kababayang Pilipino po natin, lalo na yung mga estudyante na katatapos lamang mag-OJT or mag-OJT pa lang. Mga kababayan, ano po o maghahanap pa lang ng kanilang trabaho. So bukod po dyan,
mga kababayan, syempre, hindi lang po sa edukasyon mga kababayan at sa paghahanap buhay, nakatuon din ang ating mahal na presidente dahil kung makikita nyo yung isa pa nating balita na nakita, yun pong kadiwa ng presidente mga kababayan, yung kadiwa ng ating gobyerno, patuloy pa rin po sa pagbibigay ng maginhawang buhay sa mga kababayang Pilipino po natin. So yung 20 pesos na bigas at kadiwa, nagpapababa daw po ng inflation sa Western Visayas. So sabi po dito, basahin po natin. Ayan, mga programa ng administrasyon ramdam sa presyo ng bilihin mula daw po sa 3.7% noong 2024 bumaba daw po sa 1.5% ang inflation noong 2025 mga kababayan. Sabi pa dito, Roja City, Capiz, Roja City ramdam ang pagbaba mga kababayan. Kadiwa stores, mas murang gulay, 20 pesos na bigas. Panalo ang bawat pamilyang Pilipino. Diyan po sa may Kabisayaan. So sabi pa dito, 20 bigas at kadiwa, nagbaba ng inflation sa Western Visayas. Mga programa ng administrasyon, ramdam sa presyo ng bilihin mula daw po sa 3.7, kaya nga nasabi ko kanina, percent. Noong 2024, bumaba daw po sa 1.5% ang inflation noong 2025 mga kababayan. So dahil daw po yan sa tulong ng mga 20 pesos na bigas, at neto pong kadiwa. Ano po, so yan, kahit dito sa Iloilo City, talagang ramdam din mga kababayan yung pagbaba ng inflation dahil daw po sa 20 pesos na bigas at dahil po dito sa kadiwa na kung saan mas mura yung bilihin at mas matinding ginhawa yung dala sa mga kababayang Pilipino po natin. So ngayon, kung titingnan po ninyo mga kababayan, ganyan po katindi magplano ang ating mahal na presidente at ang kanyang gobyerno. Dahil nga sabi dito, mas murang bigas, mas magaan na buhay. 20 pesos na bigas at kadiwa, malaking tulong sa pamilya. Salamat sa mga programang nagpapababa ng presyo at inflation mga kababayan. At maraming salamat din po sa Department of Agriculture kasi tinatrabaho po nila yan para matulungan yung mga kababayang Pilipino po natin na nasa laylayan po talaga ng ating lipunan. So salamat din sa ating mahal na presidente kasi nagagawa nila yung mga bagay na ito na napapakinabangan ng mga kababayang Pilipino po natin. Isang patunay at indikasyon mga kababayan kung bakit hindi po pwedeng maging sakitin ang ating mahal na presidente kasi marami po siyang gagawin, hindi lamang po yung mga bagay na yan na ipinakita ko sa inyo, kung hindi mas marami pa at mas matitindi pa ang gagawin na mapapakinabangan ng mga kababayang Pilipino po natin. So ngayon, mga kababayan, kayo po, ano po masasabi ninyo sa mga programang yan ng ating pamahalaan na ngayon po ay mapapakinabangan at napapakinabangan ng ating mga kababayang Pilipino? So comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo hinggil po dyan mga kababayan.